Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 276, tungkol sa Soul Chamber Secrets. Matapos ang isang abalang araw, ang seremonya ng pagdiriwang ng Azura Palace ay natapos na sa wakas. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan ng pagtatapos ng seremonya ng pagdiriwang. Ngayon na ang Azura Palace ay nanirahan na sa Fenghuami City, ang lungsod ay mas masikip kaysa dati. Bukod dito, sa ilalim ng magiliw na imbitasyon ni Xingju, maraming mga bisita na dumating upang batiin siya ay nagpasyang manatili sa Fenghuami City ng ilang araw pa upang tamasahin ang masayang kapaligiran. Bagamat kailangan pa ring ipagpatuloy ang seremonya ng pagdiriwang, sa wakas ay makapagpahinga na sina Xingju at Li Xiaohan. Kailangan lang nilang ipaubaya ang natitira sa mga matatanda. Kuya Xingju, medyo kawili-wili ang guliyang na iyon. Lalo na ang may kantab niyang ulo, bagay talaga sa pangalan niya. Shich, huwag kang magsalita ng walang kaparerkan. Guliyang ay talagang nagmamalasakit kung sasabihin ng mga tao na ang kanyang ulo ay may kantab. Sa oras na iyon sa pangunahing palasyo ng Unyon, ito ay dahil sa isang biro na sinabi ko na siya ay labis na hindi nasisiyahan sa akin. Sa sandaling ito, nagpapahinga sina Xingju at Li Xiaohan sa pangunahing palasyo. Kahit busy sila ngayon, walang bakas ng pagod sa mga mukha nila. Sa halip, may hindi maitatagong saya sa kanilang mga mukha. Big Brother Xingju, Sister Xiaohan. Habang masayang nagkukwentuhan ang dalawa, biglang nagmula sa labas ng pinto ang boses ni Yu Shiman. Pagkatapos nito, sa ilalim ng patnubay ng isang tagapaglingkod, ang figure ni Yu Shiman ay magandang lumitaw sa pangunahing palasyo. Sister Xiaohan. Nang makita ni Li Xiaohan si Yu Shiman, agad siyang tumayo at pumunta sa gilid niya. May matamis na ngiti sa kanyang mukha, hinawakan niya ang braso ni Yu Shiman at dinala siya sa gilid ni Xingju. Sa pagharap sa gayong mainit na pagtanggap mula kay Li Xiaohan, nagulat sandali si Yu Shiman. Tapos, ngumiti din siya ng nakakaakit. Ang dalawa sa kanila ay mukhang isang pares ng napakalapit na magkaibigan. Xiaoman, gabi na at hindi ka pa rin natutulog. Night owl ka talaga. Pagkaupo ni Yu Shiman, ninuya ni Xing Execution ang prutas sa kanyang bibig at nagbiro. Che, sa tingin mo ba narito ako para hanapin ka? Nandito lang ako para makita ang nakababatang kapatid na si Xiaohan. Nang makita ito, inika talaga ni Yu Shiman si Xingju, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang magiliw na tingin kay Li Xiaohan. Hanapin mo ako. Ano ang problema, kapatid na si Xiaoman? Matapos marinig ang mga salita ni Yu Shiman, kinusat ni Li Xiaohan ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig na may halong pagtataka. Little Sister Xiaohan, hindi ko alam kung gusto mong humanga sa buwan. Hindi lang hindi sinagot ni Yu Shiman ang tanong ni Li Xiaohan, kundi nagpanggap din siyang misteryoso at nagtanong. Hinahangaan ko ang buwan. Gusto ko ito. Tumanggo si Li Xiaohan. Nang makitang tumanggo si Li Xiaohan, hindi napigilan ni Yu Shiman ang ngumiti at sinabing. Kung gayon bukas ay dadalhin ko si Little Sister Xiaohan para humanga sa buwan, okay. Okay, okay. Tuwang-tuwang sumang-ayon si Li Xiaohan nang walang pag-aalinlangan. Ubo, ubo. Hinahangaan lang nito ang buwan. Kung gusto mo, maaari tayong lumabas at humanga dito ngayon. Bakit kailangan pa nating maghintay hanggang bukas? Sa sandaling ito, umubo si Xingju ng ilang beses. Ano ang alam mo? Sa sandaling ito, ang buwan ay isang ordinaryong eksena lamang. Ano ang dapat makita? Ang gusto kong dalhin kay Little Sister Xiaohan upang makita ay isang minsan sa 100 taon na kababalaghan. Yu Shiman fiercely glared kay Xingju at malamig na sumagot. Oh, isang beses sa 100 taon na nagtataka. Ano ito? Nang marinig ito, napukaw din ang interes ni Xingju. Mabilis niyang ibinaba ang prutas sa kanyang kamay at tumingin kay Yu Shiman na may sobrang curious na tingin. Tama, Sister Xiaohan. Anong klaseng kababalaghan ito? Si Li Xiaohan ay mayroon ding labis na umaasang ekspresyon. Kaka-rating mo pa lang sa inner area, kaya wala kang masyadong alam tungkol dito. Ang panloob na rehiyon ay malawak at sagana sa mga mapagkukunan, at mayroong hindi mabilang na magagandang kababalaghan. Gayunpaman, ang pinakabihirang at pinakakakaibang bagay sa panloob na rehiyon ay ang Mystic Moon Wonder. Nang makita ito, biglang tumayo si Yu Shiman, hinawakan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, at sinabi sa isang misteryosong paraan. Mystic Moon Wonder. Matagumpay na napukaw ng mga salita ni Yu Shiman ang pagkamausisan nina Xingju at Li Xiaohan. Nakatitig sila nang hindi kumukurap kay Yu Shiman dahil sapat na ang dalawang salitang Mystic Moon para magpabilis ng tibok ang puso nina Xingju at Li Xiaohan. Oo, sa pagsasalita sa Mystic Moon Wonder, kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa isang lugar. Kilala ito bilang isa sa 4 Great Forbidden Grounds ng Towering Heaven Domain, ang Mystic Moon Valley. Mahiwagang sabi ni Yu Shiman. 4 Great Forbidden Grounds. Ano iyon? Narinig ito, nagtanong si Xingju. Ito ay dahil ang ganitong uri ng termino ay ang pinakamadaling mag-trigger ng pagkamausisan ni Xingju. Forbidden Grounds are also known as Forbidden Grounds. The 4 Great Forbidden Grounds are known as strange places in the Towering Heaven Domain. May kakaiba at kahit kakaibang phenomena na nangyayari sa mga lugar na iyon. Higit pa rito, hindi nababalik ang mga pumapasok sa mga lugar na iyon. Kaya naman tinawag silang 4 Great Forbidden Grounds.
Sa apat na Great Forbidden Grounds, ang Forest of Death at ang Mystic Moon Valley, ay nagkataon na nasa saklaw ng impluensya ng ating Union Palace. Higit pa rito, ang Mystic Moon Valley ang pinakamatibay sa 4 Great Forbidden Grounds. Nang makitang curious si Xingju, inilibot muna ni Yu Shiman si Xingju, ngunit nagpaliwanag pa rin siya. Nakikita ko, kung gayon nasaan ang iba pang 2 Great Forbidden Grounds. Ano ang tawag sa kanila? Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Xingju ang kahulugan ng 4 na Great Forbidden Grounds. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Xingju na ang Forest of Death, na inookupahan ng Soul Eater Clan, ay isa rin sa 4 Great Forbidden Grounds. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Xingju ay interesado sa 2 pang lugar. Nang makitang patuloy na nagtanong si Xingju, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yu Shiman, at naiinip siyang sumigaw. Ang 2 pang Great Forbidden Grounds ay matatagpuan sa gitna ng Toiring Heaven Domain. Kung ganoon ka-curious, pumunta at tingnan. Sarili mo, hehe, sige ipagpatuloy mo. Ikwento mo naman sa Mystic Moon Valley. Nang makita ito, tumawa si Xingju. Sinasabi na ang Mystic Moon Valley ay may kasaysayan ng libu-libong taon. Ang mga taluktok ng bundok ay tuwid at lubhang matarik. Higit pa rito, walang anumang mga anyo ng buhay sa hanay ng bundok. Ang pinakakakaibang bagay ay mayroong isang layer ng malakas na magnetic field sa Mystic Moon Valley. Sa makatuwid, hanggat ang isa ay papasok sa kailaliman ng Mystic Moon Valley, kahit na ang isang War Emperor expert ay mawawalan ng kakayahang lumipad at maaari lamang maglakbay gamit ang mga paa. Higit pa rito, ang Mystic Moon Valley ay nababalot ng hamog sa buong taon, na ginagawang imposibleng makita ang tunay na anyo nito. Bukod dito, sa nakalipas na libu-libong taon, maraming mga eksperto na gustong tuklasin ang mga misteryo ng Mystic Moon Valley, ngunit wala sa kanila ang bumalik. Kaya, ang Mystic Moon Valley ay kilala bilang ang tuktok ng 4 na Great Forbidden Grounds. Gayunpaman, ang kakaibang fog sa Mystic Moon Valley ay mawawala isang beses bawat daang taon. Kapag ang fog ay nawala, hanggat nasa tuktok ka ng Mystic Moon Valley, makikita mo ang sobrang kakaibang Mystic Moon. Nagtataka. Sinasabi na ang Mystic Moon Wonder ay napakaganda. Bukod dito, natukoy ng ilang eksperto na ang Mystic Moon Wonder ay hindi isang ilusyon, ngunit isang tanawin na umiiral sa katotohanan. Gayunpaman, ang kakaibang bagay ay ang mga tanawin ay makikita lamang sa Mystic Moon Valley. Nagkataon, ang Mystic Moon Valley ay hindi masyadong malayo sa Fenghuami City. At saka, narinig ko mula sa aking ama na ang Mystic Moon Wonder ay maging totoo sa loob ng ilang araw, kaya gusto kong anyayahan si Little Sister Xiaohan na sama-samang hanggan ng buwan. Nagniningning sa tuwa ang mga kilay ni Yu Shiman habang isinalaysay niya ang kanyang kwento. Sa sandaling ito, maging si Xingju o si Li Xiaohan, pareho sa kanilang mga mukha ay puno ng pananabik at pananabik. Paano naman? Kuya Xingju, gusto mo bang sumama sa akin at kay Little Sister Xiaohan? Sa sandaling ito, nakaupo na si Yu Shiman sa tabi ni Li Xiaohan, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa habang nakatingin siya sa Xingju. Hehe, noon pa man ay gusto kong sumali sa kasiyahan. Natural, hindi ko mapapalampas ang kakaibang tanawin. Tumawa si Xingju. Kung ganoon, sabay tayong pumunta sa Mystic Moon Valley bukas. Gabi na, babalik muna ako at magpahinga. Nang makitang pumayag si Xingju, ngumiti ng kaakit-akit si Yu Shiman, at pagkatapos ay lumabas ng bulwagan. Kuya Xingju, pagkatapos ay babalik muna ako. Walang kwenta kung hindi tayo magkikita bukas. Sister Xiaohan, hintayin mo ako. Nang makita ito, nagpaalam din si Li Xiaohan kay Xingju, at pagkatapos ay hinabol si Yu Shiman. Maya-maya pa ay nagkwentuhan at nagtawanan silang dalawa habang palabas ng hall. 4 Great Forbidden Areas, Mystic Moon Valley. Forest of Death. Hindi ko alam kung ano ang iba pang 2 lugar. Kakaiba. Pagkaalis ni Li Xiaohan at Yu Shiman, naglakad din si Xingju pabalik sa kanyang silid, naghahanda na matulog. Gayunpaman, ang kanyang bibig ay patuloy na nagluluksa sa 4 na Great Forbidden Areas. Kinaumagahan, pagkatapos na matapos ni Xingju ang kanyang pang-araw-araw na pagtatanim, tinipon niya sina Elder Feng, Ying Huang, Xiaolong, Elder Kang, at ang iba pa. Sinabi niya sa kanila na siya, si Li Xiaohan, at si Yu Shiman ay makakakita ng Mystic Moon Wonder. Kasabay nito, nais niyang tanungin sina Xiaolong at Elder Kang tungkol sa 4 na dakilang bawal na lugar upang pawiin ang kanilang kuryosidad. Mystic Moon Valley. Hindi ako makapaniwala na hindi pa rin nalulutas ang misteryo ng Mystic Moon Valley. Nang gumala ako sa kontinente kasama si Song Yufeng, nagpunta rin ako upang tuklasin ang Mystic Moon Valley dahil sa curiosity. Gayunpaman, ang Mystic Moon Valley ay tunay na napakalalim, at habang lumalalim ang isa, mas lumalakas ang magnetic field. Sa huli, kahit si Song Yufeng ay hindi makayanan ng malakas na magnetic field, kaya hindi namin alam kung ano ang nasa ilalim ng Mystic Moon Valley. Sa kalaunan, kahit na ang lakas ni Song Yufeng ay umabot sa rurok ng kontinente, nawala sa kanya ang kanyang kabataang espiritu ng paggalugad, kaya hindi na siya muling nagpunta sa Mystic Moon Valley. Sabi ni Xiaolong na napabuntong hininga pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju. Oo, ang Mystic Moon Valley ay talagang ang pinakamisteryosong lugar sa Toireng Sky Domain.
Noon, maraming kabataan at masiglang eksperto mula sa aking Spirit Eater clan na gustong lutasin ang misteryo ng Mystic Moon Valley, ngunit sa huli, hindi na sila bumalik. Tumango si Elder Kang bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, ang Mystic Moon Valley ay mayroon lamang isang malakas na magnetic field. Hanggat hindi ka papasok sa lambak, magiging maayos kang nakatayo sa tuktok. Nakangiting dagdag ni Elder Kang. Kung ganoon ang kaso, ang Mystic Moon Valley ay talagang hindi simple. Kung gayon, ano ang tawag sa dalawa pang ipinagbabawal na lugar? Ano ang espesyal sa kanila? Curious na tanong ni Xingju. Sa totoo lang, walang nakapirming lokasyon ang mga tinatawag na mga lugar na ipinagbabawal. Ito ay mga lugar lamang na naglalaman ng mga sikreto na hindi alam ng iba sa Toireng Sky Domain. Hanggat may makakalutas ng misteryo, hindi na sila isa sa alang-alang. Bilang mga bawal na lugar. Halimbawa, ang Forest of Death ay isa lamang ipinagbabawal na lugar na lumitaw ilang daang taon na ang nakalilipas. Kung tungkol sa dalawang bawal na lugar, hindi ko talaga alam. Dapat noong mga nakaraang taon lang sila lumitaw, di ba? Pero sa palagay ko, dapat maging espesyal na base sila ng ilang makapangyarihang puwersa. Sa huli, ang Mystic Moon Valley lamang ang umiral sa loob ng libu-libong taon, at walang nakalulutas sa misteryo. Kaya naman ang Mystic Moon Valley ay matatawag na isang tunay na misteryosong lugar, nakangiting paliwanag ni Elder Kang. Diyos ng Digmaan Azra. Kabanata 277, apat na pangunahing bawal na lugar. Kung ganoon ang kaso, ang Illusory Moon Valley na ito ay talagang sulit na bisitahin. Matapos marinig ang mga salita ng matanda, naunawaan din ni Xingju ang kahulugan sa likod ng mga salita ng matanda. Tungkol naman sa Illusory Moon Valley, mas inaabangan ito ni Xingju. Matapos maunawaan ang mga usapin ng apat na dakilang bawal na lugar, sinamahan ni Xingju sina Li Xiaohan at Yu Shiman sa Illusory Moon Valley. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay nasa harap ng Illusory Moon Valley, mayroon talagang sinaunang teleportation array. Sa makatuwid, ginamit ng tatlong grupo ni Xingju ang sinaunang teleportation array at nakarating sa harap ng Illusory Moon Valley sa loob lamang ng ilang araw. Wow, ang ganda ng lambak. Pagkatapos lumabas sa sinaunang teleportation array, ang kabuuan ng Illusory Moon Valley ay naaninag sa mga mata ng tatlong grupo ni Xingju. Ang Illusory Moon Valley ay nabuo sa pamamagitan ng ilang tuwid na bangin. Bukod dito, ang mga bangin ng Illusory Moon Valley ay madilim na asol sa kulay, tulad ng mga kristal, napakarilag. Kasabay ng puting ambon na hindi pa ganap na nawawala, ito ay parang isang puting laso na bumabalot sa tuktok ng Illusory Moon Valley. Mula sa malayo, ang unang impresyon na ibinigay nito ay isang salita lamang. Immortal Mountain. Big Brother Xingju, tila ang ambon ng Illusory Moon Valley ay ganap na mawawala ngayon. Sa madaling salita, ngayon ang araw ng pagpapakita ng Illusory Moon Wonder. Nakatingin sa mataong tao sa paligid niya, nakangiting sabi ni Yu Shiman. Kung ganoon, bilisan natin at humanap ng magandang lugar. Kung hindi, kung mahuhuli tayo, wala nang matitira pang lugar. Nakikita ito, naiinip na naghanda si Xingju na tumungo sa Illusory Moon Valley. Hoy, anong nagmamadali? Nakabook na ako ng pinakamagandang lugar para tingnan ang buwan. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Yu Shiman. Bakit hindi mo sinabi kanina, hehe? Nang makita ito, napakamot ng ulo si Xingju sa kahihiyan. Talagang gusto niyang maabot ang tuktok ng Illusory Moon Valley sa lalong madaling panahon, upang maramdaman ang maalamat na magnetic field ng Illusory Moon Valley, pati na rin ang napakalalim na lambak. Nang makita ang hitsura ni Xingju, hindi napigilan ni Li Xiaohan ang lihim na pagtawa. Matapos umiling ng walang magawa si Yu Shiman, nadurog niya ang isang anteng-anteng sa komunikasyon. Matapos durugan ang communication talisman, mabilis na lumabas ang ilang matatanda mula sa kalapit na palasyo. Nang makita nila si Yu Shiman, agad silang umakyat para salubungin ito ng may paggalang. Pagkatapos, personal nilang pinangunahan sina Xingju, Li Xiaohan, at Yu Shiman patungo sa Illusory Moon Valley. Napakalakas na puwersa ng pagsipsip. Nang makarating si Xingju sa Illusory Moon Valley, naramdaman niya ang malakas na puwersa ng pagsipsip na tumataas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Higit pa rito, kahit na ginamit ni Xingju ang Imperial Wind Technique, hindi pa rin niya magawang makawala mula sa malakas na puwersa ng pagsipsip. Sa sandaling ito, sa wakas ay nasaksihan ni Xingju ang magnetic force ng Illusory Moon Valley. Sa kabutihang palad, si Xingju at ang iba pa ay hindi mahina, kaya hindi sila nakaramdam ng anumang pasanin sa kanilang pag-akyat. Kung ikukumpara sa mga young masters ng ibang paksayon, masasabing sila ay dumaranas ng hindi masabi na hirap. Pagkatapos ng 3 oras na pagsusumikap ni Xingju at ng iba pa, sa wakas ay narating nila ang tuktok ng Illusory Moon Valley. Sa sandaling ito, ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa kalangitan, at isang mahinang pulang ilaw ay nagsimulang lumitaw mula sa kanluran. Mukhang medyo huli na tayo. Ang Illusory Moon Wonder ng Illusory Moon Valley ay isang magandang tanawin na bihirang makita sa loob ng 100 taon. Sa makatuwid, ang hitsura ng Illusory Moon Wonder sa pagkakataong ito ay natural na umaakit sa nakababatang henerasyon ng maraming paksayon. Dahil ang mga nakababatang henerasyon lamang ang magkakaroon ng ganoong pinong kalooban. Higit pa rito, marami sa mga mahihina ang nakaakyat na sa Illusory Moon Valley.
Sa makatuwid, ang tuktok ng Illusory Mon Valley ay masasabing puno ng dagat ng mga tao. Bukod dito, ang tuktok ng bundok ng Illusory Mon Valley ay hindi patag, ngunit sa halip ay napakatarik. Sa makatuwid, sa ilan sa mga bahagyang patag na taluktok ng bundok, umabot ito sa punto kung saan ang mga tao ay itinutulak laban sa isa't isa. Gayunpaman, kahit nasa ilalim ng gayong mga kondisyon, mayroong isang patag na bahagi ng lupa sa tuktok ng Illusory Mon Valley. Ito ang locus yung nabok ni Yushiman. Dahil ang Illusory Mon Valley ay hindi maaaring matakpan ng fog sa buong taon, at ang fog ay hindi maaaring ikalat, walang anumang mararangyang gusali sa patag na bahagi ng lupang ito. Kaunti lang ang mga mesa at upuan na mauupuan ni Xingju at ng iba pa. Sa sandaling ito, sa iba pang mga upuan, may ilang mga kabataang lalaki at babae na nakasuot ng magagarang damit na nag-uusap. Sila ang mga young masters ng Union Mansion na medyo makapangyarihan. Gayunpaman, nang lumitaw si Yushiman, ibinaba din nila ang kanilang mga mapagmataas na saloobin at nagsimulang magbigay ng kanilang paggalang ng isa-isa. Pagkatapos ng lahat, ang Union Mansion ang pinakamatibay na pag-iral sa panloob na lugar. Sa makatuwid, natural na kailangan nilang panatilihin ang isang magandang relasyon kay Yushiman, lalo na ang mga subordinate na puwersa ng Union Mansion. Ang pagbisita kay Yushiman ay isang kinakailangang relasyon sa pagitan ng mga subordinate at superiors. Xiaoman, ang Illusory Mon Wonder na ito ay isang pambihirang tanawin. Bakit hindi dumating ang puwersa ng Toireng Domain Center para panoorin ito? Curious na tanong ni Xingju matapos sukatin ng mga tao sa paligid. Hehe, Kuya Xingju, ito ang parehong dahilan kung bakit hindi dumarating ang mga puwersa ng inner area ng Toireng Domain para tamasahin ang magagandang tanawin ng outer area ng Toireng Domain. Kahit na maganda at pambihira ang Illusory Mon Wonder, ito ay ang tanawin lamang ng panloob na lugar ng Toireng Domain. Hindi ibababa ng mga tao sa gitna ng Toireng Domain ang kanilang katayuan upang pumunta rito. Paliwanag ni Yushiman na may kasamang isang ngumiti. Sa tingin mo ba ito ay mas mababa sa iyong katayuan? Nakakatawang ideya. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Yushiman, malamig na ngumuso si Xingju. Ganyan ang mga tao, lalo na iyong mga nakababatang henerasyon na lumaki sa ilalim ng proteksyon ng makapangyarihang puwersa. Alam lang nila kung paano kumilos na parang mga maniniil sa ngalan ng isang puwersa, ngunit wala silang anumang tunay na lakas. Ang kanilang tinatawag na katayuan ay hindi hihigit sa isang regalo mula sa kanilang mga ninuno. Sabi ni Li Xiaohan na may mahinang ngiti. Hehe, napakamakatwiran ng mga salita ni Little Sister Xiaohan. Ang mga tunay na eksperto ay hindi masyadong nagmamalasakit sa kanilang katayuan. Halimbawa, maaari tayong magpahinga ng comfortable sa patag na lupa ngayon. Sabi ni Yushiman bilang pagsang-ayon. Oh, anong ibig mong sabihin dyan, little man? Bahagyang lumingon si Xingju at nagtanong. Kuya Xingju, sigurado akong mararamdaman mo ang kakaiba ng bundok na ito ng Illusory Mon Valley. Sa katunayan, napaka-espesyal din ng bundok na ito ng Illusory Mon Valley. Kahit ang isang dalubhasa tulad ng aking ama ay hindi makabasag ng bato mula sa bundok na ito. Kinuha ni Yushiman ang isang piraso ng grabo mula sa lupa at nakangiting sinabi. Ano? Kahit na si Lord Alliance Leader ay hindi makabasag ng isang piraso ng grabo mula sa Illusory Mon Valley na ito. Kung gayon, saan nanggaling itong patag na lupa sa ilalim ng ating mga paa? Gulat na tanong ni Xingju. Nakita ni Xingju na ang patag na lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay hindi natural na nabuo. Tila ito ay gawa ng tao. Kaya naman curious si Xingju kung anong uri ng eksperto ang maaaring gawing patag na lupa ang napakatigas na bundok. Hehe, ito ang kwentong gusto kong sabihin sa inyo. Napaka-espesyal ng fog sa Illusory Mon Valley na ito. Masasabing walang katapusan. Maliban na lang kung natural itong nagkakalat minsan sa bawat daang taon, halos walang makakapagpawatak nito. Kaya naman ang Illusory Mon Wonder na ito ay makikita lang isang beses kada daang taon. Gayunpaman, 20 taon na ang nakararaan, ginamit ng isang super expert mula sa Toireng Heaven Domain ang kanyang pambihirang kapangyarihan para iwaksi ang lahat ng fog sa Illusory Mon Valley para ma-enjoy itong Illusory Mon Wonder kasama ang kanyang kasintahan. At saka, nilikha pa niya ito. Patag na lupa para sa kanya at sa kanyang kasintahan upang tamasahin ang kababalaghan ng Illusory Mon. Masiglang pagsasalaysay ni Yushiman. Ano? Basta. Sa kapangyarihan ng isang solong tao, itinaboy niya ang lahat ng fog sa Illusory Mon Valley at nilikha ang malawak na patag na lupang ito. Anong uri ng kapangyarihan iyon? Narinig ito, kapwa hindi magawa ni Xingju at Li Xiaohan. Kumulong ngunit huminga ng malamig na hangin. Sa sandaling ito, curious na nagtanong si Xingju, munting lalaki, ano ang pangalan ng ekspertong iyon? Kuya Xingju, nakakatuwang pag-usapan ng ekspertong iyon. Nang marinig ang tanong ni Xingju, sinabi ni Yushiman na may pananubik na ekspresyon. Siya ang numero 1 henyo sa Sky Martial Continent sa nakalipas na 1,000 taon. Siya rin ang pinakabatang War Emperor sa kasaysayan ng Toireng Heaven Domain. Siya ay ang nagtatag ng Mystical Palace, ang numero 1 puwersa sa Toireng Heaven Domain, si Dugo Chang'e. Dugo. Chang'e. Nang ang huling 4 na salita ni Yushiman ay pumasok sa tenga ni Xingju, ang katawan ni Xingju ay hindi maiwasang manginig.
Sa sandaling ito, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang dakilang eksperto ng Toiring Heaven Domain na binanggit ni Yu Shiman ay ang kanyang ama. Anong problema? Kuya Shinju. Nakikita ang abnormal na reaksyon ni Shinju, nag-aalalang tanong ni Yu Shiman. Wala lang, hanga lang ako sa lakas ng senior na yan. Huminahon si Shinju at sinabing may mahinang ngiti. Hey, hindi lang ikaw. Sa Toiring Heaven Domain, walang hindi humahanga kay Senior Dugo Chang'e. Kahit ngayon, madalas na sinasabi sa akin ng tatay ko ang mga nagawa ni Senior Dugo Chang'e. Bagamat mas matanda siya kay Senior Dugo Chang'e, si Senior Dugo Chang'e ang idolo ng tatay ko dahil napakalakas niya. Lahat ng ginagawa niya ay nakakasira ng lupa. Ngunit nakakalungkot na si Senior Dugo Chang'e ay misteryosong nawala mahigit 20 taon na ang nakararaan. May mga nagsabi na pagkatapos niyang maging rurok na pag-iral ng kontinente, napagod siya sa mga alitan sa kontinente at napunta sa pag-iisa kasama ang misteryosong babaeng mahal niya. Kasabay ng kanyang pagkawala, marami sa kanyang mga gawa sa kontinente ay naging mga alamat. Sabi ni Yu Shiman na may dismayadong ekspresyon. Makikita na nagsisisi siya na hindi ipinanganak sa panahong iyon at hindi nakita si Dugo Chang'e. Sa sandaling ito, ibinaba ni Shinju ang kanyang ulo sa katahimikan. Hindi niya maiwasang maikuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao dahil alam niyang hindi nag-iisa ang kanyang ama. Sa halip, pinatay siya. Higit pa rito, ang salarin ay ang pinakapinagkakatiwalaang sinumpaang kapatid ng kanyang ama, ang kasalukuyang Palace Master ng Mystical Palace, si Dugo Haoyu. Tama, Kuya Shinju. Noon, si Senior Dugo Chang'e ang nag-unlock sa ilang mga bawal na lugar sa gitna ng Toiring Heaven Domain na kasing sikat ng Mystic Moon Valley. Dumaan din daw siya sa Mystic Moon Valley at ang Forest of Death at bumalik na hindi nasaktan. Sa sandaling iyon, idinagdag ni Yu Shiman. Nahulaan ng lahat na alam na niya ang sikreto ng Phantom Moon Valley at Forest of Death, ngunit ayaw niyang ibunyag ang mga sikreto ng dalawang lugar na ito. Kaya't ang dalawang lugar na ito ay nananatili pa rin. Hindi alam ng lahat, at ang mga ito ay mga lugar na ipinagbabawal na walang sinumang maglakasloob na pumasok. Hehe. Nakikinig sa pagsasalaysay ni Yu Shiman tungkol sa mga nagawa ng kanyang ama, ang mga labi ni Shinju ay pumulupot sa isang magalang na ngiti. Ang kanyang puso ay napuno ng hindi maipaliwanag na pagmamataas. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 278, Great Powerhouse. Biglang tumayo si Shinju at dahan-daang naglakad patungo sa gilid ng Mirage Moon Valley. Habang papalapit siya sa gilid, mas naramdaman niya ang malakas na puwersa ng pagsipsip mula sa Mirage Moon Valley. Kahit na sa kasalukuyang lakas ni Shinju, maaari lamang siyang huminto ng ilang metro ang layo mula sa gilid ng lambak. Hindi siya naglakas loob na lumapit ng sobra. Ito ay dahil ang lakas ng pagsipsip mula sa malalim na lambak ay hindi isang bagay na maihahambing sa tuktok ng bundok sa ibaba niya. Hindi ito mailalarawan bilang malakas, ngunit nakakatakot. Paghinto, umikit muna si Shinju at huminga ng malalim. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata at nagsimulang tumingin sa napakalalim na lambak sa ibaba niya. Sa sandaling ito, mayroon pa ring makapal na puting fog na dumadaloy sa ilalim ng lambak. Hindi lamang ang paningin ng isang tao ay hindi maaaring tumagos dito, kahit na ang kapangyarihan ng kaluluwa ay hindi maaaring tumagos dito. Sa pambihirang lakas ng ama, tiyak na maaabot niya ang ilalim ng Mirage Moon Valley. Dapat ay may mga dahilan siya para hindi sabihin sa akin ang sikreto ng Mirage Moon Valley. Nakatingin sa malalim na lambak sa ibaba niya, sinabi ni Shinju sa kanyang puso. Ito ay dahil matatag siyang naniniwala sa lakas ng kanyang ama. Alam niyang tiyak na kayang gawin ng kanyang ama ang mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. Kung bakit ayaw sabihin sa kanya ng kanyang ama ang sikreto ng Mirage Moon Valley, alam ni Shinju na dapat may espesyal na dahilan. Halimbawa, ang Forest of Death ay isang produkto ng Spirit Eater race na hindi malalaman ng mga tagalabas. Gayunpaman, alam din ni Shinju na ang Mirage Moon Valley ay hindi dapat nauugnay sa Spirit Eater race. Kung oo, imposibleng kahit isang pinuno ng Spirit Eater race tulad ni Kang Lao ay hindi alam ang tungkol sa Mirage Moon Valley. Kuya Shinju. Sa sandaling ito, isang matamis na boses na parang pilak na kampana ang biglang tumunog mula sa likuran ni Shinju. Paglingon, nakita ni Shinju si Li Xiaohan na nakatingin sa kanya na may matamis na ngiti. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Narinig na ni Li Xiaohan ang tungkol sa ama ni Shinju mula kay Shinju, kaya naiintindihan niya ang kasalukuyang nararamdaman ni Shinju. Nang lapitan siya ni Li Xiaohan, ibinuka ni Shinju ang kanyang kanang braso at hinayla si Li Xiaohan sa kanyang yakap. Marahan ding kumapit si Li Xiaohan sa dibdib ni Shinju, ninanam namang init na hatid ni Shinju sa kanya. Xiaohan, kapag naayos na ang lahat, papakasalan na kita. Bahagyang ikiling ni Shinju ang kanyang ulo at sinabi kay Li Xiaohan sa kanyang mga bisig. Marahil ito ay dahil ang kanilang mga kaluluwa ay naaakit sa isa't isa, ngunit palaging nararamdaman ni Shinju na ang taong higit na nakakaunawa sa kanya sa mundong ito ay si Li Xiaohan. Sa makatuwid, noon pa man ay iniisip ni Shinju na ito ang kanyang pinakamalaking kapalaran na magkaroon ng isang babaeng tulad ni Li Xiaohan bilang kanyang kasama. Ngunit sa paglipas ng panahon, si Li Xiaohan ay lumaki na mula sa isang dalaga tungo sa isang magandang babae.
Sinamahan niya si Xingju sa loob ng halos 6 na taon, ngunit sa lahat ng mga taon na ito, wala siyang ibinigay na kahit ano kay Li Xiaohan. Hanggang ngayon, hindi man lang niya binigyan ng status si Li Xiaohan. Sa kabaligtaran, palaging tinutulungan siya ni Li Xiaohan. Sa makatuwid, si Li Xiaohan ay palaging isang masakit na punto para kay Xingju. Bilang isang taong lubos na nagmamahal kay Li Xiaohan, gustong bigyan ni Xingju ng katayuan si Li Xiaohan. Nais niyang hayagang pakasalan ito at ibigay ang kaligayahang gusto nito. Ngunit bago pa siya makaganti, hindi siya nang ahas na gawin iyon. Ito ay dahil ang kanyang hinaharap ay masyadong walang katiyakan. Kuya Xingju, hindi nagmamadali si Xiaohan. Makakatiyak ka at gagawin mo ang gusto mo. Lagi kang susuportahan ni Xiaohan mula sa likuran at pasayahin ka. Iniabot ni Li Xiaohan ang kanyang mapuputi at malambot na mga kamay at kinuyam ang mga ito sa isang maliit na kamao. Inilagay niya ito sa harap ng kanyang matamis na mukha at gumawa ng kilos ng paghihikayat para kay Xingju. Nang makitang napakatino ni Li Xiaohan, ngumiti si Xingju at niyakap si Li Xiaohan ng mas mahigpit. Halata sa sarili ang kaligayahan sa kanyang puso. Xingju, Xiaohan, huwag kang tumayo dyan. Masyadong delikado. Sa sandaling ito, ang bahagyang nag-aalalang boses ni Yu Shiman ay biglang tumunog mula sa kanilang likuran. Nang makita ito, nagkatinginan sina Xingju at Li Xiaohan at ngumiti. Pagkatapos, tumalikod sila at naghanda sa paglalakad patungo sa direksyon ni Yu Shiman. Huhuhu. Gayunpaman, nang iangat nilang dalawa ang kanilang mga paa, isang kakaibang hangin ang biglang tumaas sa kalangitan sa itaas ng Illusory Moon Valley. Sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin at mga ulap, at agad na tinakpen ng madilim na asul na ulap ang buong kalangitan. Maging ang paglubog ng araw sa kanluran ay ganap na nakaharang. Sa sandaling ito, ang Fantasy Moon Valley ay naging napakaitim, tulad ng gabi. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng paninikip ng puso ni Xingju. Dali-dali niyang hinayla si Li Xiaohan sa kanyang yakap at pinalawak ang lakas ng kanyang kaluluwa sa maksimum, upang harapin ang anumang hindi inaasahang pagbabago. Kuya Xingju, tingnan mo, liwanag ng buwan. Sa sandaling ito, ang madilim na asul na ulap na tumakip sa kalangitan ay biglang nagwisik ng ilang puting liwanag na sinag. Napaka-espesyal ng mga puting liwanag na sinag, na parabang hindi sila dapat umiral sa mundong ito. Para silang nagwiwisik pababa mula sa Celestial World. Ang dalisay na pakiramdam na iyon ay nakakalasing, lalo na para sa mga taong tulad nina Xingju at Li Xiaohan, na sobrang sensitibo sa puwersa ng kaluluwa, nakaramdam sila ng komportableng pakiramdam na umaatake sa kanilang mga kaluluwa. Biglang naghiwa-hiwalay ang maitim na asul na ulap na tumatakip sa kalangitan na may umiikot na ritmo. Sa sandaling ito, ang ilang mga light beam ay nagsimula ring maging isang malaking halaga ng liwanag na nagwiwisik pababa mula sa kalangitan. Binalot ng puting liwanag ang buong Illusory Moon Valley. Sa sandaling ito, mas nabigla ang lahat ng matuklasan na ang pinagmulan ng liwanag ay talagang isang napakalaking kabilugan ng buwan na nakasabit sa kalangitan. Ang buwang ito ay napakalaki, na parang malapit sa abot tanaw, at maaaring maabot sa pamamagitan ng pag-unat ng isang kamay. Napakaganda. Hindi ba talaga ito ilusyon? Sa sandaling ito, lahat ay nalising sa magagandang tanawin sa harapan nila. Nakatingin sa maliwanag na buwan sa kalangitan, tinakpan ni Li Xiaohan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, na nagpapakita ng ekspresyon ng hindi paniniwala. Ito ay hindi isang ilusyon. Ito ay dapat na isang uri ng espesyal na paraan upang mapalapit ang distansya sa pagitan ng Illusory Moon Valley at ng buwan. Ito ay dahil ang malinaw at dalisay na liwanag ng buwan ay sapat na upang ipaliwanag ang lahat. Nakatingin sa malaking buwan, nakangiting paliwanag ni Xingju. Ito ay dahil naramdaman niya na ito ay totoo at hindi isang ilusyon. Sa totoo lang, ang sobrang liwanag ng buwan ay talagang nagpapaginhawa sa mga tao. Bahagyang tumango si Li Xiaohan bilang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, itinagilid ni Xingju ang kanyang ulo at sinabi kay Li Xiaohan sa kanyang mga bisig. Bagaman maganda ang Mystic Moon Wonder, hindi ito may kukumpara sa iyo. Ang iyong kagandahan ay ginagawang foil sa iyo ang Mystic Moon Wonder. Malapit na sa zero ang kredibilidad ng pahayag na ito. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, malamig nang umuso si Li Xiaohan at ibinuga ang kanyang maliit na bibig na nagdududa. Gayunpaman, ang kanyang bahagyang singkit na mga mata ay nagpapakita ng kanyang kaligayahan at kagalakan. Sa pagtingin sa magandang mukha at cute na hitsura ni Li Xiaohan, tumibok ang puso ni Xingju. Pagkatapos, ibinaba niya talaga ang kanyang ulo at idiniin ang kanyang mga labi sa pink at malambot na maliit na bibig ni Li Xiaohan. Nang makita ito, dahan-daang ipinikit ni Li Xiaohan ang kanyang mga mata at lumitaw ang bahagyang pamumula sa kanyang mga pisngi. Sa ilalim ng Mystic Moon Wonder, matamis na naghahalikan ang magkasintahan. Ang ganitong uri ng romantikong eksena ay matagumpay na nakaakit ng mga titig ng ilang tao na nakalubog sa liwanag ng buwan. Bukod dito, karamihan sa kanila ay nagsiwalat ng mga hitsura ng inggit. Gayunpaman, kumpara sa iba, si Yu Shiman, na nakatayo sa likod ni Xingju at Li Xiaohan, ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang ngiti ay medyo malungkot at ayaw. Buzz. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang hindi maipaliwanag na nakamamatay na aura ang biglang dumating mula sa likod ni Xingju.
Nang maramdaman niya ang hindi inaasahang pangyayaring ito, lubos na nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Dali-dali niyang hinayla si Li Xiaohan sa likod niya. Hehe, hindi ko ine-expect na madidiscover kita, pero huli na. Nang lumingon si Xingju, natuklasan niya na sa sandaling ito, mayroong isang figure na nakasuot ng itim na damit, na ang mukha ay ganap na natatakpan, nagmamadaling tumakbo patungo kay Xingju sa napakabilis na bilis. Bukod dito, ang kanyang boses ay parang pamilyar kay Xingju. Xiaohan, dali, pumasok ka sa storage bracelet ko. Nang makita ito, kinuyom ni Xingju ang kanyang kanang kamay at biglang sumuntok. Isang nakakasilaw na enerhiya ng starlight ang lumabas mula sa kanyang starlight silver ring at sumabog patungo sa lalaking nakaitim na damit. Kasabay nito, nagmamadali siyang sumigaw kay Li Xiaohan na nasa likuran niya. Gusto niyang ipasok si Li Xiaohan sa kanyang storage bracelet. Ito ay dahil ramdam ni Xingju ang lakas nitong lalaking nakaitim na damit. Hindi ito isang bagay na kayang harapin nila ni Li Xiaohan. Boom! Gusto mong umalis. Sa panaginip mo. Gayunpaman, ang malakas na starlight energy ni Xingju ang madaling nawasak ng lalaking nakaitim na damit. Bukod dito, sa sandaling ito, dumating na ang lalaking nakaitim sa tabi ni Xingju. Bigla niyang iniunat ang kanang kamay at marahas na hinawakan si Li Xiaohan na nasa likod ni Xingju. Napakabilis ng takbo ng lalaking nakasuot ng itim. Nang mag-react si Li Xiaohan, mahigpit na hinawakan ng makapangyarihang palad ang makatarungang leeg ni Li Xiaohan. Kasabay nito, isang malakas na pressure ang bumalat kay Li Xiaohan na tinatakan ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Bitawan mo siya. Nakatingin kay Li Xiaohan na nahihirapan ng huminga dahil sa pagkakahawak ng lalaking nakasuot ng itim, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Xingju habang galit na sumisigaw. Bitawan siya. Sino ka sa tingin mo? Bakit ako makikinig sa utos mo? Bilang tugon sa sigaw ni Xingju, ang lalaking nakaitim na nakadamit ay nagpakawalan ng sunod-sunod na malamig na tawa. Ang malamig na pagtawa ay nagparamdam kay Xingju ng mga alon ng pagkabalisa. Buzz. Nakatawag din ng atensyon ng lahat ang biglaang pangyayaring ito. Agad na dinurog ni Yu Shiman ang communication talisman sa kanyang kamay, tinawag ang elder ng Union Palace sa Illusory Moon Valley para lumapit at tumulong. Hehe, Union Palace's Miss, huwag kang matakot. Hindi ko papatayin ang maliit mong kasintahan na si Xingju. Ang gusto kong gawin ay hindi ko siya papatayin. Sa kabaligtaran, gusto ko siyang mabuhay. Gayunpaman, gusto kong mabuhay siya sa sakit. Ang mga kilos ni Yu Shiman ay nakuhanan din ng mga mata ng lalaking nakasuot ng itim. Gayunpaman, hindi siya natakot kahit kaunti. Sa kabaligtaran, nagsalita pa rin siya sa sobrang kalmado na paraan. Anong gusto mo? Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng malaking pagbabago sa ekspresyon ni Xingju. Maging ang kanyang katawan ay hindi maiwasang manginig. Pakiramdam niya ay may mangyayaring sobrang nakakatakot. Sa sandaling ito, ang malamig na boses ni Yu Shiman ay biglang umalangaw. Elder Yu, ang paggawa ng ganoong bagay ay hindi makabubuti sa iyo. Payo ko sa iyo na huwag gumawa ng ganoong katangahan. Dahil sa sandaling ito, nakita na ni Yu Shiman ang pagkakakilanlan ng lalaking nakaitim na damit. Nang umalangaw ang boses ni Yu Shiman, ang mukha ng lalaking nakaitim na damit ay hindi sinasadyang kumunot ng ilang beses. Kasabay nito, sumilay mula sa kanyang mga mata ang isang makapal na hangarin sa pagpatay. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 299, Imaginary Moon Spectacle. Ang mamamatay tao na mga mata ng nakaitim na damit ay nakatitig kay Xingju. Tumingin siya kay Xingju, na may pambihirang ekspresyon ng gulat sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa gilid ng kanyang bibig na natatakpan ng itim na balabal, isang masamang ngiti na hindi nakikita ng iba. Sa sandaling iyon, masasabing sobrang gulat ang puso ni Xingju. Ang kanyang pag-iisip ay hindi kailanman naging ganito kagulo. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya na mag-isip ng isang mahusay na paraan upang mailigtas ang sitwasyon sa kanyang harapan, hindi niya ito nagawa. Nakatitig lang si Xingju kay Li Xiaohan, na nakatayo sa harap ng lalaking nakaitim na damit. Ang kanyang leeg ay mahigpit na nakalak, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pananakit. Gayunpaman, ang pares ng mga mata nito ay patuloy na nakatitig sa kanya, na parang sinasabi sa kanya na ayos lang siya. Sa mismong sandaling iyon, ang puso ni Xingju ay nasa matinding sakit. Kasabay nito, naramdaman niyang wala siyang kapangyarihan. Wala siyang kapangyarihang iligtas si Li Xiaohan mula sa kamay ng lalaking nakaitim na damit. Nakatingin lang siya habang naghihirap ang taong pinakamamahal niya. Sa sandaling iyon, dalawang malakas na presensya ang biglang bumaril mula sa likod ni Xingju. Sa huli, pinilit pa nilang damapo sa katawan ng lalaking nakaitim na damit. Ang dalawang gumawa ng hakbang ay ang dalawang management elder ng Alliance Palace. Sila rin ay mga mid-rank na war emperors. Gayunpaman, sa pagharap sa sitwasyong nasa harapan nila, hindi maganda para sa kanila ang gumawa ng hakbang. Ang lalaking nakasuot ng itim ay malinaw na ginagamit si Li Xiaohan bilang isang kalasag. Kung padalos-dalos silang kumilos, napakaposibleng masugatan nila si Li Xiaohan na nasa harap ng lalaking nakaitim na damit. Kaya, sa sandaling iyon, maaari lamang nilang gamitin ang kanilang mga presensya upang pilitin ang kalaban na huwag maglakas loob na kumilos ng bulag ng hindi nag-iisip.
Elder Yu, bilang isang elder ng Alliance Palace, inatake mo talaga ang isang tao mula sa Alliance Palace. Ito ay isang hindi mapapatawad na krimen. Ipinapayo ko sa iyo na agad na pakawalan si Little Han. Kung hindi, kahit management elder ka, hatulan ka pa rin ng kamatayan. Sa sandaling iyon, sinabi ni Yu Shiman sa kanya na may seryosong ekspresyon. At sa sandaling iyon, pagkatapos marinig ang mga salita ni Yu Shiman, ang mga nakakakilala kay Elder Yu ay talagang natuklasan na ang boses ng lalaking nakaitim na lalaki ay lubos na katulad ng boses ni Elder Yu. Maging ang kanyang lakas ay napakalapit kay Elder Yu. Kaya, sa sandaling iyon, sigurado sila na ang taong nasa harapan nila ay si Elder Yu. Gayunpaman, hindi nila maintindihan kung bakit siya, bilang isa sa mga management elder ng Alliance Palace, ay sasalakayin sina Xingju at Li Xiaohan. Xingju, lumuhad ka sa harapan ko at iisipin kong palayain siya. Gayunpaman, hindi pinansin ng lalaking nakaitim ang pananamit sa mga salita ni Yu Shiman. Sa halip, kinausap niya si Xingju sa mapanoksong tono. Matapos marinig ang mga salita ng lalaking nakaitim, si Xingju ay natigilan noong una. Pagkatapos, kinuyom niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Ang mga kaluskos ng kanyang mga buko ay nagpapahiwatig ng hindi pagpayag ni Xingju. Bilang isang taong may matinding pagmamalaki, si Xingju ay hindi pa kailanman lumuhad sa sinuman. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi masyadong nag-alinlangan si Xingju. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, dahan-dahang yumuko ang kanyang mga tuhod, at naghanda na lumuhad sa harap ng lalaking nakaitim na damit. Ang dahilan niyan ay dahil wala siyang ibang pagpipilian. Kahit na kailanganin niyang isuko ang kanyang dignidad, hindi niya hahayaang saktan ng lalaking nakaitim si Li Xiaohan. Kuya Xingju, huwag lumuhad. Histeryosong sumigaw si Li Xiaohan nang makita niyang luluhod na talaga si Xingju. Sa sandaling iyon, kahit si Yu Shiman ay hindi napigilan ang mahigpit na pagkayom ng kanyang mga kamao. Naiintindihan niyang mabuti si Xingju. Hindi niya akalain na luluhod talaga si Xingju sa iba para kay Li Xiaohan. Gayunpaman, hindi napigilan ng mga salita ni Li Xiaohan si Xingju. Patuloy na lumuhad si Xingju. Sa pagtingin sa dahan-daang pagbaba ng katawan ni Xingju, pati na rin sa kanyang nakayukong mga tuhod, ang mga mata ni Li Xiaohan ay basa-basa na. Biglang, isang alon ng maputlang berdeng soul energy, na sinamahan ng mga pagsabog ng puting gas, ang biglang sumambulat mula sa katawan ni Li Xiaohan na parang isang pagsabog ng bulkan. Nang bumulwak ang espiritual na enerhiya, isang layer ng malabong berdeng baluti ang lumitaw sa katawan ni Li Xiaohan. Ang puting gas na ibinubuga mula sa espiritual na enerhiya ay inilalabas din ng espiritual na enerhiya. Ito ang resulta ng soul ignition ni Li Xiaohan. Sa pagkakataong ito, pinasiklab niya ang kanyang soul ignition sa napakalaking sukat. Sa pamamagitan din ng pag-asa sa enerhiya na ito ay pilit niyang naipakita ang soul armor. Bang! Pagkatapos ipakita ang soul armor, ang lakas ni Li Xiaohan ay agad na tumaas ng husto sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng soul ignition. Sa isang pagsabog ng momentum, kumawala pa si Li Xiaohan mula sa pagkakahawak ng lalaking nakasuot ng itim. Pililigawan mo si kamatayan. Gayunpaman, ang lalaking nakasuot ng itim ay hindi isang ordinaryong tao. Mabilis siyang nag-react. Nang makitang sinusubukan ni Li Xiaohan na tumakas, lalo siyang nagalit. Bigla niyang iniunat ang kanyang braso at mahigpit na hinawakan ng balikat ni Li Xiaohan. Pinisil-pisil pa ng kanyang malakas na kamay ang buto ng balikat ni Li Xiaohan hanggang sa pumikit ito. Pagkatapos, bigla niyang ibinaba ang kanang braso at hinayla si Li Xiaohan patungo sa malalim na lambak sa likuran niya. Hindi. Nang makitang gusto talaga ng lalaking nakaitim na itapon si Li Xiaohan sa malalim na lambak, biglang nanlaki ang mga mata ni Xingju at sabik siyang sumigaw. Gayunpaman, hindi lamang pinansin ng nakaitim na lalaki ang boses ni Xingju, ngunit nagpakita rin siya ng nakakapreskong at nakakatakot na ngiti. Bukod dito, nang tumagos ang puwersa ng kanyang braso sa balikat ni Li Xiaohan, bigla niyang binitawan ang kamay na nakahawak kay Li Xiaohan. Kush! Sa sandaling nakatakas si Li Xiaohan mula sa pagkakahawak ng lalaking nakasuot ng itim, siya ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril patungo sa malalim na lambak ng Phantom Moon Valley. Ang malakas na pagkawalang kilos kasama ng nakakatakot na puwersa ng gravitational ng malalim na lambak ay naging imposible para kay Li Xiaohan na maalis ang kanyang nahuhulog na katawan. Nagagamit lamang niya ang lahat ng kanyang lakas upang iikot ang kanyang ulo at tingnan si Xingju na nasa hindi kalayuan na may malungkot na ekspresyon. Xiaohan. Nang makitang ang kanyang pinakamamahal na si Li Xiaohan ay nahuhulog patungo sa malalim na lambak, blanko ang isip ni Xingju. Hindi niya namamalayan na iniunat ang kanyang kanang kamay at tumakbo patungo sa gilid ng malalim na lambak, sinusubukang mahuli si Li Xiaohan. Gayunpaman, ang distansya sa pagitan niya at ni Li Xiaohan ay talagang papalayo. Kuya Xingju, ingatan mo ang iyong sarili. Sa pagtingin sa kalapit na Xingju, bahagyang pinaikit ni Li Xiaohan ang kanyang mga mata na puno ng luha at bahagyang ngumiti. Kasabay nito, iniabot niya ang kanyang kamay na puti niebe at nagpadala ng napakalakas ngunit banayad na kapangyarihan kay Xingju na mabilis na humahabol sa kanya. Pagkatapos, pinahintulutan niya ang malakas na pagkawalang kilos at ang puwersa ng grabidad ng malalim na lambak na dalhin ang kanyang katawan sa nakakatakot na malalim na lambak. Bang!
Ang pag-atake ni Li Xiaohan ay matagumpay na damapo sa katawan ni Xingju at pinilit pa ng malakas na kapangyarihan si Xingju, na malapit na sa gilid ng malalim na lambak, pabalik. Emph. Sa pagtingin kay Li Xiaohan na nahulog na sa malalim na lambak, malamig na bamantong hininga ang lalaking nakasuot ng itim. Mabilis pagkatapos, siya ay tumalon at nagsimulang sumabog na sumugod pababa sa Phantom Moon Valley. Gusto mong umalis? Bilang tugon, ang iba pang dalawang management elder mula sa Alliance Mansion ay lumundag din at nagsimulang habulin ang lalaking nakaitim na nakadamit sa sobrang bilis. Xiaohan. Xiaohan. Sa sandaling iyon, matagumpay na naibagsak si Xingju sa kailaliman ng lambak ng pag-atake ni Li Xiaohan. Gayunpaman, biglang tumayo si Xingju at muli ay baliw na tumakbo patungo sa malalim na lambak. Kuya Xingju, huminahon ka. Hindi ka makakapunta dyan. Nang tumayo si Xingju, si Yu Shiman, na nasa tabi niya, ay niyakap si Xingju, na gustong itigil ang kanyang kabaliwan na mga aksyon. Scram. Gayunpaman, naiwala na ni Xingju ang karamihan sa kanyang katwiran. Wala na siyang pakialam kung sino ang pumipigil sa kanya. Sa biglaang pagkaway ng kanyang mga braso, kinatok niya si Yu Shiman 12-12 ng metro ang layo, pagkatapos ay muling sumugod patungo sa malalim na lambak. Elder, pigilan mo na siya. Nang makita iyon, nagbago rin ng husto ang ekspresyon ni Yu Shiman. Ginawa niya ang lahat para sigawan ng isang War Emperor Alliance Palace Elder sa harap ni Xingju. Whoosh! Hindi nag-atubili ang matanda na iyon. Bigla niyang iwinagayway ang kanyang manggas at isang mahabang litigo na may mapusyaw na asul na aura ang lumabas mula sa kanyang manggas. Pagkatapos, mahigpit nitong ibinalot si Xingju. Plop! Bitawan mo ako. Gusto kong iligtas si Xiaohan. Bitawan mo ako. Basta. Bitawan mo ako. Si Xingju, na pinigilan ng paggalaw, ay bumagsak ng husto sa lupa. Si Xingju, na nasa lupa, ay nagpupumilit na itaas ang kanyang ulo. Tumingin siya sa malalim na lambak sa malayo at galit na umungot. Gayunpaman, sa sandaling iyon, walang kapangyarihan niyang natuklasan na ang puting fog sa malalim na lambak ay nagsimulang tumaas. Bukod dito, ito ay walang tigil na kumakalat. Napakabilis, napuno nito ang gilid ng malalim na lambak. Maging ang lugar kung saan sila nakatayo ni Li Xiaohan ay lubog sa tubig. Kalokohan. Bakit? Bakit nangyayari ito? Bakit hindi ako ang pinatay mo? Bakit inatake mo si Xiaohan? Bakit hindi ako ang pinatay mo? Sa pagtingin sa gilid ng malalim na lambak na nalubog sa hamog, patuloy na itinutok ni Xingju ang kanyang ulo sa matigas na bato sa ibaba. Naghalo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata sa dugo sa kanyang noo at tuloy-tuloy na umaagos sa kanyang noo at mukha. Kuya Xingju, huwag mong gawin ito. Hindi mo ito magagawa. Nang makita iyon, si Yu Shiman, na nasa tabi niya, ay nagmamadali ring pumunta sa tabi ni Xingju at patuloy na sinubukan siyang hikayatin. Bukod dito, mahigpit din na pinipigilan ng matanda si Xingju para pigilan itong magpakamatay. Bakit? Bakit nangyayari ito? Bakit hindi ako ang pinatay mo? Bakit mo inatake si Xiaohan? Bakit hindi ako ang pinatay mo? Dahan-daang itinaas ni Xingju ang kanyang ulo at tumingin kay Yu Shiman, na umiiyak din na parang ulan. Nagsalita siya sa nanginginig at paus na boses. Sa sandaling ito, mapatla na ang mukha ni Xingju. Puno ng dugo at luha ang kanyang mukha na patuloy na naghahalo sa dugo. Buzz. Sa sandaling ito, biglang hinampas ng matanda ang kanyang palad sa ulo ni Xingju. Kasabay nito, isang malakas na puwersa ang pumasok sa utak ni Xingju. Plop. Sa sandaling ito, naramdaman ni Xingju na nagdilim ang kanyang paningin at siya ay walang lakas na bumagsak sa lupa. Kuya Xingju, huwag kang mag-alala. Siguradong mahuhuli ko si Elder Yu at ipaghihiganti ko si Little Sister Xiaohan. Matapos makitang nahimatay si Xingju, pinunasan ni Yu Shiman ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at sinabing may determinasyon. Sa sandaling ito, ang biglaang sitwasyon sa tuktok ng Illusory Moon Valley ay nakakuha din ng atensyon ng karamihan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang fog sa kailaliman ng Illusory Moon Valley ay nagsimula ng kumalat palabas. Bukod dito, ang Illusory Moon Wonder ay nagsimula na ring matakpan ng fog. Sa makatuwid, habang ang mga tao ay patuloy na nakatingin kay Xingju ng nakakaawang mga tingin, nagsimula din silang maglakad sa Illusory Moon Valley. Maya't maya'y maririnig ang mga nakikiramay na buntong hininga. Matapos tingnan ng malalim ni Yu Shiman ang lambak na nababalot ng ambon, sinundan niya ang mga matatanda at umalis sa Illusory Moon Valley kasama si Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 300, Paula. Sa kailaliman ng Fenghuami City, mayroong isang tahimik na hardin. Napakalawak ng hardin. Hindi lamang naroon ang lahat ng uri ng kakaibang bulaklak at halaman, kundi mayroon ding nagtataas ang mga sinaunang puno. Sa sandaling ito, sa isang dambuhalang puno na nakataas sa langit, isang lalaki ang nakahiga sa makapal na puno ng kahoy. Ito ay execution. Sa sandaling ito, ang buhok ni Xingju ay ganap na gulo at ang kanyang mukha ay sobrang mapatla. Maging ang kanyang aura ay napakahina. Sa sandaling ito, blanko siyang nakatitig sa makulimlim na kalangitan. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Halos 2 buwan na ang nakalipas mula nang mahulog si Li Xiaohan sa Mystic Moon Valley. Si Xingju ay hindi pa rin makalakad palabas mula sa anino ng pagkahulog ni Li Xiaohan.
Higit pa rito, nang ibalik siya ni Yu Shiman sa Fenghua City, hindi niya pinansin ang pagtutol ng lahat at gusto niyang bumalik sa Mystic Moon Valley upang hanapin si Li Xiaohan. Sa huli, walang pagpipilian si Yu Shiman kundi utusan ng Alliance Palace Elder na pansamantalang ay sila ang kapangyarihan ni Xingju. Mula noon, si Xingju ay nanatili sa puno nang hindi kumakain o natutulog hanggang ngayon. Kung hindi dahil sa makapangyarihang kaluluwa at pisikal na katawan na sumusuporta sa kanya, matagal na siyang namatay. Sa sandaling ito, sa pasukan ng isang palasyo sa hardin, isang babaeng maputi ang buhok ay nakatingin kay Xingju na may malungkot na ekspresyon. Sa tabi niya ay isang Snow White na kuting. Maging ang ekspresyon ng kuting ay malungkot. Sila ay sina Su Linier at Xiao Bai. Nang matanggap ni Su Lin ang balita na nahulog si Li Xiaohan sa lambak, agad siyang sumugod. Gayunpaman, siya, na isang taong kakaunti ang pananalita, ay hindi alam kung paano aliwin si Xingchen kapag siya ay nasa ganoong kalungkutan. Kaya, tahimik lang niyang makakasama si Xingchen. Boom! Biglang nagsimulang lumitaw ang mga bahid ng puting liwanag sa makulimlim na kalangitan. Unti-unting umalangaw ang mga alon ng kulog mula sa langit. Kasabay ng tunog ng kulog, ang malalaking patak ng ulan ay nagsimulang tumama sa lupa na may isang pitter-patter. Lalong lumakas ang ulan habang bumubuhos. Maging ang masukal na kagubatan ng sinaunang puno ay natagos ng ulan at nagsimulang bumagsak sa mahinang katawan ni Xingju. Bang! Nang makitang bumubuhos ang malakas na ulan sa katawan ni Xingju, mabilis na nagtaas ng payong si Su Linier, pagkatapos ay mabilis na lumabas, na gustong tulungan si Xingju na harangan ng ulan. Gayunpaman, nang si Su Linier ay papalabas na ng palasyo, isang kamay ang humawak sa kanyang pulso. Paglingon niya, nakita niya ang Ying Emperor na marahang umiling sa kanya, na nagpapahiwatig na layuan niya si Xingju. Maliban sa Heroic Emperor, Old Feng, Uncle Pan, Xiaolong, Old Kang, at Xiao Chen ay naroon lahat sa Great Hall. Ang mga taong ito ay pawang mga taong nagmamalasakit kay Xingju. Ngayong nakita nila si Xingju sa ganitong estado, lahat sila ay nalungkot. Gayunpaman, hindi nila alam kung paano tutulungan si Xingju na makawala sa sakit sa kanyang puso. Ito ay dahil alam nila kung gaano kahalaga si Li Xiaohan kay Xingju. Kwa, 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 kwa. Sa labas ng palasyo, palakas ang ulan. Ito ay isang malawak na kalawakan ng kaputian, hanggang sa punto na mahirap makita ang hitsura ni Xingju. Sa pagharap sa walang tigil na ulan, hindi napigilan ni Xingju na ipikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, lumitaw sa kanyang isipan ang figure ni Li Xiaohan. Ito ang eksena ni Li Xiaohan na naliligo sa pangunahing hanay ng mata ng Yufeng Pavilion. Hindi sinasadyang pumasok si Xingju sa area at nakita ang kaakit-akit na figure ni Li Xiaohan, na humantong sa kanilang kasal. Pagkatapos noon, ang eksena ng mga masasayang pagkakataon ni Xingju at Li Xiaohan na magkasama. Nagsimula ito sa paglusot ni Li Xiaohan sa panlabas na pavilion na tirahan ni Xingju at ipinakita kay Xingju ang lihim na manual ng Yufeng Pavilion, na tinutulungan siyang maging kampiyon ng Inner Pavilion Examination. Nagsimula ito sa pag-anunsyo ni Li Xiaohan ng kanyang relasyon kay Xingju sa mga disipulo at elder ng Yufeng Pavilion sa Food and Beverage Pavilion. Pagkatapos, nagsimula ito sa pagdadala ni Li Xiaohan kay Xingju sa Essence Temple upang linangin. Upang matulungan si Xingju na mapabuti ang kanyang lakas, pinilit niyang pumasok sa ikatlong palapag ng Essence Temple at muntik nang mawala ang kanyang buhay. Paulit-ulit na nagre-replay sa isipan ni Xingju ang mga eksena ng nakaraan. May pait at kahirapan, ngunit hanggat kasama niya si Li Xiaohan, kaligayahan iyon para kina Xingju at Li Xiaohan. Ito ay isang pakiramdam ng seguridad. Ang huling eksena ay ang eksenang ikinulong si Li Xiaohan ng lalaking nakasuot ng itim sa tuktok ng Mystic Moon Valley. Sa oras na iyon, si Xingju ay walang magawa at walang kapangyarihan. Hindi lang niya nagawang iligtas si Li Xiaohan mula sa lalaking nakaitim na nakadamit, ngunit napanood din niya si Li Xiaohan na itinapon sa malalim na lambak. Xiaohan. Biglang binuksan ni Xingju ang kanyang mga mata. Nanginginig ang katawan niya at tumingin sa paligid na parang may hinahanap. Sa pagtingin sa puting ulan sa kanyang harapan, si Xingju ay tila bumalik sa oras na siya ay nasa tuktok ng Mystic Moon Valley. Ang taong hinahanap niya ay si Li Xiaohan. Plop. Biglang nadulas ang katawan ni Xingju at nahulog siya mula sa matataas na sinaunang puno. Ang malakas na impact ay naging sanhi ng pagkahilo ni Xingju. Xiaohan, Xiaohan. Gayunpaman, hindi nahimiti si Xingju. Patuloy niyang tinawag ang pangalan ni Li Xiaohan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina. Nanghihina na siya kaya wala na siyang lakas para tumayo. Gusto kong tumulong kay Kuya Xingju. Nang makita si Xingju sa ganoong kalagayan, ang mga luha ni Su Linier ay bumagsak na parang ulan. Bigla niyang tinanggal ang kamay ni Ying Huang at naghanda na tumakbo patungo kay Xingju. Tulog, tutok, tutok, tutok. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang napagtanto ni Su Linier na sa malabong ulan, mayroong isang figure ng babae. Sa sandaling ito, ang figure ay dahan-daang naglalakad patungo kay Xingju. Nang makita ni Su Linier ang mukha ng babae, hindi niya maiwasang tumigil sa kanyang paglalakad. Thud, thud, tayo. Sa sandaling ito, sinusubukan ni Xingju ang kanyang makakaya para bumangon.
Gayunpaman, bigla niyang nakita ang isang pares ng sapatos sa kanyang harapan. Kasabay nito, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa itaas niya. Ina. Nang iangat ni Xingju ang kanyang ulo at tingnan ang mukha ng babaeng nasa harapan niya, nakita niya ang isang napakapamilyar na pakiramdam. Ito ay dahil ang babaeng ito ay ang kanyang ina, si Nangang Shuyo. Mula nang bumalik si Xingju mula sa Illusory Moon Valley, walang makakontrol sa emosyon ni Xingju. Sa makatuwid, nagmamadaling ginamit ni Elder Fang ang Imperial Wind Token para ipaalam kay Nangang Shuyo ang tungkol sa usapin ni Xingju. Nang marinig niya ang tungkol sa usapin sa pagitan ni Xingju at Li Xiaohan, agad na sumugod si Nangang Shuyo sa rehiyon ng matayog na langit. Biglang ibinaba ni Nangang Shuyo ang kanyang braso kay Xingju. Ang kanyang malakas na palad ay walang awa na tumama sa mukha ni Xingju. Plop! Ang malakas na puwersa ay nagpalipad sa katawan ni Xingju. Huminto lamang siya matapos lumipad ng ilang libong metro. Si Xingju, na nanghihina na, ay hindi gumagalaw sa damuhan sa ilalim ng buhos ng ulan. Unti-unting umagos ang mainit na dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Wala man lang ekspresyon sa mukha niya. Tayo. Ikaw, tumayo ka. Sa sandaling ito, biglang umalangaw ang boses ni Nangang Shuyo. Kasabay nito, hinawakan niya ang kwelyo ni Xingju. Isang malakas na puwersa ang agad na nagangat sa katawan ni Xingju. Tingnan mo ako. Matapos buhati ni Nangang Shuyo si Xingju, mahigpit niyang sinigawan si Xingju. Tingnan mo ako. Sa sandaling ito, habang sinasaway siya ni Nangang Shuyo, dahan-daang itinaas ni Xingju ang kanyang walang lakas na mga mata at tumingin kay Nangang Shuyo, ang kanyang ina. Sa sandaling ito, kitang-kita ni Xingju ang hitsura ng kanyang ina. Bahagyang payat ang mukha ni Nangang Shuyo. Kung tutusin, medyo tumanda na siya kumpara noong una silang nagkita sa Nangang family. Isa pa, nanginginig ang sulok ng kanyang bibig. Hindi lang bibig niya, nanginginig ang buong katawan niya. Patuloy na umaagos ang malalaking dami ng tubig ulan mula sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi masabi ni Xingju kung ulan o luha. Juir, anong meron? Naaalala mo pa ba ang sinabi mo sa akin bago ka umalis? Nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba ang pagpuksa sa Spirit Eater Clan? Nakalimutan mo na ba ang utang ng dugo ng pagkamatay ng iyong ama? Nakalimutan mo na ba o hindi? Sabihin mo, niyugyug ni Nangang Shuyo si Xingju at umungol. Sa sandaling ito, ang katawan ni Xingju ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Hindi niya alam kung dahil ba sa sobrang hina ng kanyang katawan o dahil sa naantig siya sa sinabi ng kanyang ina. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling naging basa ang kanyang mga mata. Hindi ko nakalimutan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sumagot si Xingju na may nanginginig at mahinang boses. Hindi ko nakalimutan. Dahil hindi mo nakalimutan, bakit ka nawalan ng gana? Hindi kaya'y napakahina ng iyong paghahangad. Dahil ba sa ganoong kabiguan ay hindi ka na makabangon pagkatapos madapa? Makinig ka sa akin. Hindi lang ikaw ang nagdadalamati tungkol kay Xiaohan. Lahat tayo ay nagdadalamati din. Ngunit ano ang silbi ng pagdadalamati? Mabubuhay kaya si Xiaohan dahil sa pagdadalamati? Hindi siya. Ang magagawa mo ngayon ay huwag sumuko. Dapat mong pagsamahin ang iyong sarili. Sa pamamagitan lamang ng paghila sa iyong sarili ay mahahanap mo ang salarin at maipaghiganti mo si Xiaohan. Higit pa rito, hindi lang ito ang kailangan mong gawin. Marami ka pang dapat gawin. Marami ka pang pasanin na dapat pasanin. Alam mo ba, buong lakas na tili ni Nangang Shuyo kay Xingju, ngunit mas nanginginig ang kanyang boses. Sa paalala ni Nangang Shuyo, hindi napigilan ni Xingju ang pagkayom ng kanyang mga kamao ng pahigpit ng pahigpit. Naririnig pa nga ng isa ang tunog ng pagiling ng kanyang mga buto sa isa't isa. Halata sa sarili ang galit at ayaw sa kanyang puso. Juir, dahil pinili mo ang landas na ito, dapat handa ka sa pag-iisip. Ito ay isang mapanganib na landas. Kahit na walang mangyari sa iyo sa daan, ang mga tao sa paligid mo ay maaaring mamatay dahil sa iyo anumang oras. Kung gusto mong maging responsable para sa kanila, kailangan mo munang maging responsable para sa iyong sarili. Dapat malinaw ka sa gusto mo. Paano mo hindi sila hahayaang masaktan? Paano mo mapoprotektahan ang lahat? Anong kailangan mo? Alam mo ba, patuloy ni Nangang Shuyo. Sa sandaling ito, ang kanyang tono ay nagbago mula sa mahigpit tungo sa banayad, na nagpapakita ng init na dapat taglayin ng isang ina. Kapangyarihan. Kailangan ko ng karagdagang kapangyarihan. Sa sandaling ito, biglang bumulusok si Xingju sa yakap ni Nangang Shuyo. Ang lalaking ito na may taas na 2 metro ay parang batang nakasandal sa yakap ng kanyang ina, ibinuhos ang sakit sa kanyang puso.